Magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. Meron na naman tayong nakakaantig sa puso na pag-uusapan ngayong Martes Santo. Ito ay nagva-viral. Pumuputok na naman ang inbox ko dahil dito sa video na to. So, panoorin na nga natin. No, i-silent ko lang kasi baka may copyright yung yung video. Kasi nilagyan nila ng yung kumakanta, yung iingatan ka, aalagaan ka, 'di ba? So ito yung video, no? Batang nag-viral after graduation with honor. Ipinagmalaki niya sa nanay niyang nasa kulungan. So yan, no. Graduate si ate. Then, 'di ba? Marami na antig dito sa dito sa tagpong 'to. So, yung nanay niya nakakulong, ayun. Tapos ipapakita niya yung nakaka-touch nga naman pero hindi ba nahihiya yung nanay niya na na ganyan. So doon tayo sa hindi nyo ba nakikita ng buo? May pa no? Yung umiiyak-iyak pa sa gilid. Hindi, sa totoo lang, no, nakakaantig naman talaga. Nakakaantig naman sa puso yung itong nag-viral na to. Tingnan nga natin yung yung sa news. So ito yung sa GMA News, no. Pagkakuha ng certificate, tumatakbong umalis sa venue ang 5 anyos na si Scarlett. Importante man ang graduation, mas may importante raw siyang pupuntahan. 1 oras silang bumiyahe ng kanyang tiyahin. Habang suot ni Scarlett ang kanyang toga, dito sila pumunta sa piitan ito sa Agusan del Norte. Pero masyado silang maaga para sa visiting hours. Kaya si Scarlett kahit tanghaling tapat dito na lang pumwesto. Mapagbigyan lang ang wish ng kanyang mama. Nagsabi yung mama niya na sa 8 daw kung pwede after daw ng graduation niya bumalik daw kami doon at dapat daw sana nakasuot pa daw siya ng pang-graduate na na damit. Yung teacher din po niya, pinayagan na lang din po kami na dalhin mo na yung toga para makita din ng nanay niya. Pagbaba pa lang po namin ng tricycle, hindi din naman po namin alam na nandun na din po sa bintana nakaabang yung mama niya. Nakita ko siya doon sa taas, sa may bintana na nagsasalita siya, kinakausap niya, pero napansin ko po kasi na panay po na siya sa luha niya. Iyak pala siya. Panay po na siya. Yan ang gusto ng mga mga utak teleseryo. Pero there's nothing glorious about it. Nakulong yung nanay niya 'Di ba? Kung tutuusin, kung titingnan mo, hindi ito kaaya-ayang tanawin. 'Di ba? Maybe do sa bata, pero do sa nanay, 'di ba? Parang ba yan, proud ba kayo na ganyan? Na nasa kulungan ka, tinitingnan mo yung anak mo? Hindi ka ba nahihiya, men? Ito naman, 'di ba? Nakita ko dito, ang una kasing pinalalabas nung mga nag-viral na video, parang yung bata yung nag-initiate na ganyan ang gawin. Na nalaman natin dito na yung nanay niya pala yung nag-request niyan.
Pinapalabas kasi nung nasa video. Hindi, wala namang problema doon, no? Kaya lang, minsan, wag tayo mag-imbento ng istorya. Kasi pinapalabas nung nag-viral na bata daw yung nagkusang loob. Alam mo yung para dagdagan lang ng drama yung istorya. Nagagalit kayo sa akin. Di ba? Yes, oo, nakaka-touch, no? Kahit ako nung napanood ko to, nakaka-touch. Pero, di ba, kung ako yung nanay, ano ba yan, proud ba kayo na nasa kulungan ka, na dinudungaw mo lang yung anak mo? Hindi ka ba nahihiya? Don't know. Kung maganda sa paningin nyo yan, edi kayo, ako sa akin hindi. Mas maganda, kasama yung nanay niya. Parang nakakahiya to, men, eh. Diba, kung iisipin nyo, proud kayo na pinakita yung anak mo, tapos, diba, pag napanood ng mga kaklase niya, nanay mo pala nakakulong. Hindi rin tayo nag-iisip eh, kasi ang unang goal netong video na to, may mai-upload sa TikTok, tsaka sa social media. Diba? Don't know, kung nakaka-proud ba itong tagpong to, doon sa bata, oo, pero, di ba, men? Nagagalit yung iba sa akin dyan. Usap niya yung anak niya, nakita niya, tinatanong niya kung ano daw yung ginawa niya pag-akyat sa stage. Ito ang kauna-unahang milestone ng bata. Na hindi niya kasama ang kanyang ina. Nakulong ang mama ni Scarlett matapos umanong mapagbintangan. Nasangkot siya sa illegal na droga. So, syempre, mga utak teleserye na bebenta na 'yon, na uy, napagbintangan lang naman pala eh kasi may may nakakaawang istorya. 'Di ba? Magbubulag-bulagan na yung mga diyan. Yung mga naantig dito sa storya na 'to. Kasi nga, 'di ba? Yung nanay niya napagbintangan lang naman. Dati nang na-dismiss ang kaso ng ginang. Pero binalik siya sa piitan nang mag-file ng motion for reconsideration ang ibig sabihin, Po, nung unang nakulong po siya, yung mama po namin hindi po halos makatulog. kasama ang kuya niyang PWD. Biiyak ang lola! Pabahaan na natin ng tulong, di ba? Maraming tutulong dyan. Sa balang araw magkakasama. Laban lang po. Huwag po siyang mawala ng pag-asa. Wala naman din po kasing perfectong tao eh. Lahat naman po nagkakamali. Yun nga, Correct. yung pagkakamali niya, maling tao po yung napuntahan niya. So, partially inaamin nito, na talaga nagkaroon ng kasalanan. Kaya, mga men, sa buhay natin, lalo na kung may mga umaasa sa atin, katulad niyan, may anak tayo or may pamilya tayong binubuhay, basta may umaasa sa atin, kahit mga magulang natin. 'Di ba? Yung mga desisyon natin sa buhay, lagi dapat pag-iisipan din. 'Di ba? Kasi hindi lang tayo ang magsasuffer niyan. Pati yung mga mahal natin sa buhay, sila yung unang-unang magsasuffer. Now, dito sa video na to, may inspiring ba dito? For me, para sa akin, wala. Actually, nakakahiya nga yung video eh. Hindi sa part ng bata ha. Yung parang, hindi ko alam kung ano yung goal nila doon na kailangan videohan na tapos ipopost mo sa public na nakakulong yung nanay ng bata. Hindi ba kayo nag-aalala doon sa
sa do sa bata, do sa magiging epekto nun sa bata. Kapag ka, oy, ikaw yun, nanay mo yung nakakulong, 'di ba? Yung ano, sangkot sa illegal na droga. Kasi minsan ang iniisip lang natin yung maganda sa feelings natin eh, yung natatouch kayo na ano, pero hindi nyo iniisip yung kapakanan ng bata sa mga ganyang bagay. Kung tutuusin, kung ako hindi ako papayag, let's say ako yung nandun, yung anak ko, tapos bibidyohan mo na nakasungaw ako galing sa kulungan. Hindi ako papayag ng ganon. Kasi para sa anak ko din yun eh. Paano ko i-bully yung anak ko? Na ako ay nakakulong dahil sa droga. Addict pala yung tatay mo eh. Pusher pala yung tatay mo eh. Diba? Sana iisipin ko yun kaysa isipin ko yung pagva-viral. Diba? Maaring magkaroon ng magandang epekto to dahil babaha yung tulong. Diba? Pero temporary yan min eh. Yung ganyang bagay eh. Isipin natin yung greater good. Inuulit ko ha, wala namang kasalanan yung bata. Pero malinaw dito, hindi naman pagpapasya ng bata yung nangyari. Inutusan pala eh. Contrary doon sa mga post na minabasa ako, nagkusa daw yung bata na pumunta doon. Alam mo yun, madagdagan lang ng drama. Nagagalit kayo sa akin. Diba? Anyway, pagpatuloy natin, no? Next video. Ano yung susunod na video? Dahil lang ha. Meron akong ano dito. Hindi ko alam kung ano yung uunahin ko eh. Ito, usapang graduation. Ito naman college student daw. Nasakay ng big bike, sumalpok sa pader ng bakuran. Sa ano ba? Sayang. Ito sayang naman, no? Hindi na umabot sa enrollment ang dalawang estudyante sa Iloilo matapos bumangga sa pader ang kanilang big bike. Sa lakas ng pagkakabangga, naipit pa sa bakod ang rider. Nasa frontline balitang yan ang aming Visayas correspondent na si John Aroa. Shit! Dinig na dinig ang lakas ng pagsalpok ng big bike sa pader ng bakuran ng isang bahay sa bayan ng Banati, Iloilo. Lakas ano? Uy, gagi, wag kang gumalaw. Baka may bali ka. Gug! Wasak yung bakod din, no? Di ba ako mayu-YouTube nito? Lapon ang backride ng motorsiklo at kitang namimilipit pa siya sa sakit. Habang ang rider at ang motorsiklo lumusot sa nawasak na bakod. Agad namang rumesponde ang mga otoridad. Isinugod sa ospital ang dalawang biktima pero idineklarang dead on arrival ang 21 anyos na rider na si Linji Bersabal. Ligtas naman at nakalabas na rin sa ospital ang sugatang backride na si Mark Christ pasyente. Grabe! Pareho silang college student ayon sa mga otoridad. Iloilo sana ngayong araw ang mga estudyante kaya bumiyahe na sila kagabi mula Estancia pa Iloilo City. Yung sasakyan po, ang single na motorsiklo po nila is nag-swerve po para yung lumis po ng landas, tsaka bumangga doon sa pader. Inaalam na kung nagka-problema ba ang makina ng motorsiklo kaya ito na-disgrasya. Ayon sa Wasak upload no? ng CCTV, noong nakaraang taon, nagka-aksidente rin sa parehong lugar. Nagbabalita mula sa frontline. Diyan Arua. Parang ano na talaga. Feeling ko tumbok yun, or may curve dun sa labas. Hindi pinakita yung kalsada sa labas eh. Ingat tayo, no? Lalo na pag motor. Alam mo, pag nakamotor ka, masarap naman talaga na mabilis yung takbo mo. Yung feeling mo lumilipad ka. Pero ang mahirap nun yung pag bigla liliko ka, yung, di ba? Ingat din tayo. Sayang din yung buhay nung nawala. Pero mag-e-enroll. Tapos na yung kinabukasan niya. Dun pa lang, di ba? Wala. Dahil Kaya ako, Honda Click lang talaga. Yung mga big bike. Bukod sa wala akong pambili ng big bike. Di ba? At least yung Honda Click, hindi ka matutokso na, na magkaskas ng ganyan eh. Di ba? Tamang ako, ang takbo ko lang sa motor talaga, simula nung na-disgrasya ako, 50 pababa na. Hindi na ako lumalabas ng 50. Feeling ko nga ngayon, yung takbo ko na 50, feeling ko parang lumilipad na ako eh. Di ba? Ingat tayo, men.
Ito, yung kwento sa likod nung pare, pakinggan nga natin to. Sinigawan at pinalayas ng pari ang mga nagtitinda ng palaspas sa isang So ito yung kahapon, may nang-away sa akin dyan kahapon na bakit daw parang pinagtatanggol ko yung pare. 'Di ba? Unang-una, ito tatandaan nyo mga kababayan ko, no. Yang pinalayas yung mga nagtitinda na yan sa sakop ng property ng nito kung saan nakatayo yung simbahan. So magdi-decide niyan yung taga doon. Hindi kayong mga nagbebenta. Kahit saan tayo makapunta, 'di ba? Well, ang sinasabi ng tao, may nabasa ako, ba't hindi nilang pagbigyan? Total, isang araw lang naman, 'di ba? Kaya lang syempre, nasa pagdidesisyon kasi yun nung nung may authority doon eh. Agree din naman ako doon na bakit hindi na lang pagbigyan isang araw lang naman. Hindi naman yata buong araw magbebenta doon, 'di ba? Magbebenta lang yan dahil pagbabas-basan yung palaspas. Pero wala gusto na may-ari yun wala tayong magagawa doon Pwede na lang tayo magsalita ng sana. Pero final say sila pa rin. Kahit anong gawin natin. Hindi naman sila nagpaalis doon ng basta-basta. Tsaka kung papakinggan mo istorya nito, tinan nyo. isang simbahan sa Cainta, Rizal. Dumepensa naman ang pamunuan ng simbahan at meron din silang panawagan. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Doon kayo sa labas. Sa labas. Sa labas. Mistulang pagsasadula ng isang tagpo sa Biblia. 'Di ba umaano pa sumasagot pa yung sinasabi, matagal na po kami, 'di ba? Senang nakunan ng video sa isang simbahan sa Cainta, Rizal kahapon. Nabalot ng tensyon ang dapat sanay banal na paggunita ng Palm Sunday o Linggo ng Palaspas matapos makasagutan ng pari ang ilang nagtitinda. Amin ito, may karapatan kami. 'Di ba? Doon kayo sa labas. Doon pa lang tapos na yung usapan Sila may karapatan doon Wala tayong magagawa. Kahit pa sabihin mong sige, kasakiman, yun ang nababasa ko sa mga comments Kasakiman, ganyan. Pero wala sila ang, otorisado doon sa lugar Sa video, itinataboy ng pari ang grupo ng babaeng yan na nagpumilit daw maglako ng palaspas sa loob ng simbahan kahit bawal. Wala ang pakialam kung matagal na. Labas! Bakit ang umaga sinabi yan? Wala dito sa loob. Hindi rinig sa video pero tila nakiusap pa ang tindera. Si Father Alejandro Pestaño ang pari sa video. Siya ang kura paroko ng St. Francis of Assisi Parish sa Cainta, Rizal. Pinuntahan namin ang simbahan para kunin ang panig ni Father pero wala siya pagdating namin. Isa sa mga staff ng parokya ang humarap sa amin. Giit niya, hindi nakunan sa video ang buong pangyayari. Bago ang insidente, maayos daw nilang pinakiusapan ang mga nagtitinda na halata naman yon kasi sinabi nga ni Father, di ba? Kaninang umaga pa sinabi daw. Magbenta sa loob ng simbahan pero nagpumilit ang mga ito hanggang sa nagkaroon siya ng emosyon sa sarili niya. Ginawa niya yun. Dahilan din sa pagmumura ng kausap niya. Dito na raw tila hindi nakapagpigil si Father at nauwi sa bangayan ang sitwasyon. Tao lang si Padre. Dahil nga dun sa I don't think na pare mumurahin. Well, hindi natin alam pero parang awkward mo naman na mumurahin mo yung pare. Pero parang ang bait nung nakikiusap kay Father Let's see, malay mo talaga totoo namang minura. Pero sa ganung kalumanay makiusap kay Father, parang daw naniniwala minura si Father. Biblia, kung titignan natin, na ginawa ni Kristo, na ang tahanan ng Diyos ay hindi pagmumulan ng kung anuman na bagay na ikakasama. Umalis din kalaunan ang mga nagtitinda. Naiintindihan naman daw ng ilang parishioner kung bakit Marami din naman nakaintindi. Na masyadong makulit yung mga tindera, kaya po nagalit si Father. Matagal nang pinapalabas. Yung mga nagpipilit. Magagalit naman siyempre sa ginagawa nilang ganun.
Sa isang pahayag, nagsorry ang pamunuan ng simbahan sa mga nasaktan o nabahala sa insidente. Wala na. Nag-viral na eh. Lalo na't nangyari raw ito sa linggo ng palaspas. Panawagan nila, alamin sana ang buong konteksto at huwag agad humusga base lamang sa kumakalat na video. Bukas din daw ang parokya na makipag-ugnayan sa mga may hinanakit sa patakaran nito. Sa kabila ng nangyari, umaasa ang St. Francis of Assisi Parish dito sa Cainta, Rizal na gamitin ang Kwaresma sa pagninilay, panalangin at paghilom. Huwag daw sanang hayaan ng isang insidente na sumira sa diwa ng Semana Santa. Nagbabalita mula sa Frontline. Pero sometimes nagigets ko din yung sinasabi nung iba na total isang araw lang naman. Hindi naman siya yung buong taon. Kaya lang, binabalansi ko din, no, kapag ka pinayagan mo once yan, every Sunday, gaganyan na yan dyan, papasok na sa loob. May pamimihasa pa rin mangyayari eh. 'Di ba? Baka mamaya kahit hindi na mahal na araw, nandiyan na yung mga yan. At pagka nasanay, mas mahirap yun paalisin. Kaya sometimes, kailangan magbigay ka talaga ng example na pag hindi pwede talaga. 'Di ba? Maging masama man yung dating, pero sometimes kailangan gawin yun eh. 'Di ba? Anyway, next, ito nag-viral din to eh. 'Di ba? Panahon ngayon ng biyahe. 'Di ba? Marami umuwi ng probinsya. Ito naman napanood ko. Ang kulit nito eh, no? Kuya, please lang po! Kuya! Ay, sartapon po! Sartapon po! Bumaba kami yan! Nakadrobing ang bubing dito! Kuya, baba na po kami! Please lang! Ato nga, paano nutong mo ta, driver? Noong una, hindi ko naintindihan kung ano ba yung problema. Then, sasabihin dito yung konteksto mamaya. Kuya, please lang po! Kami lang dito, kuya! Bumaba kami! Tao, nagbibindang ka kayo! Hindi na ba lukatan jiruangan nga ron? Ilocano? Kuya, please lang, gawa naman kayo ng paraan. Bumaba mo, nagdi-pulis yung masya kanya yung tayo kaka. Kuya, sige na po, baba na po kami. Doon, dala, ito yung mga kasama kayo na nakabidyo kayo dito yan. Kuya, please lang, gawa naman kayo ng paraan, kuya. Hello. Kuya, please, pakibaba nyo. Kuya, kahit wag na yung pamasahin natin. Baba na lang tayo. So, ang konteksto nito, hindi pala ito yung balita. Hanap tayo ng konteksto niyan, ano? Yung bus. La Union eh. Papuntang La Union to eh. Bus La Union. Ang konteksto niyan, parang may nakaaway yata yung... Toto. Viral sa social media ngayon ang kuha ng mga nagmamakaawang pasahero sa La Union dahil sa kaskaserong driver. Kuya, please lang, gawa naman kayo ng paraan. Bumaba mo, nagdi-pulis yung masya kanya yung tayo kaka. Kuya, sige na po, baba na po kami. Sa video makikita ang umiiyak at nagmamakaawang ginang para pababain na sila ng bus. Napatayo na rin ang iba pang pasahero at galit na pinapatigil ang bus. Galing sa Vigan, Ilocos Sur ang bus at papuntang Carmen, Pangasinan na may mahigit 30 sakay. Dahil dito, agad sinuspindi ng LTFRB Region 1 ang bus operator. Isa sa ilalim din sa mandatory drug testing ang driver. Grabe kasi, no? At konduktor ng bus. Pumalag naman na ang driver ng bus at sinabing mabagal lamang ang kanyang takbo. Giit ng driver na si Louis Burgos, ang bus sa kanilang harapan ang nanggit-git at umiwas lang siya. Ayon naman sa
kuya, ginagawa naman bobo yung ano. 'Di ba kung mabagal yung takbo mo, itong mga biyahero to, hindi naman mangmang yan sa bus. Nararamdaman nila kasi yung yung pagiging mapanganib nung ginagawa mo. Hindi naman maggaganyan yan kung 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 mabagal lang ang takbo mo. Ginagawa naman tanga yung yung tao. Kung ako sisibakin ko talaga yan eh. Ila-lifetime ban ko yung lisensya niyan, yung ganyan. Ano ba? Sasabihin mo na tapos biglang isisingit mo yung bus sa unahan ng git-git. 'Di ba? So parang inano mo yung sarili mo, nilaglag mo na ibig sabihin may gumit-git sa'yo na talagang yun yung dahilan kung bakit naging ganyan yung action mo. Ngayon, kung mabagal yung takbo mo, bakit mo i-justify dahil may gumit-git sa harap nyo? Diba? Hindi ko naiintindihan. Kung ginit-git kayo, let it go. Diba? Ang daming napapahamak dyan dahil sa git-gitan na yan eh. Diba? Okay lang sana kung ikaw lang yung yung madideds dyan sa ginagawa mo. Ang daming buhay na umaasa sa'yo. Dyan sa bus na yan. Ano ba? Kung ako nga lang, dapat ikulong yan kung may kasong dapat diyan isampa na kakulong-kulong eh. LTFRB Region 1 Office, masusi nilang iimbestigahan ang insidente at aalamin kung nalagay sa panganib ang buhay ng mga pasahero. Tanga mabagal lang daw. Hindi naman magaganon yung mga pasahero mo kung mabagal yung... Next! Ito. Ano ba itong video na to? Anong mararamdaman ninyo kung ang bagay na ipinahiram ninyo sa kaibigan ibinalik pang sira-sira? Friendship over na nga ba? Yan ang problema ng isang netizen na ipinahiram ang sasakyan sa kaibigan pero puro nagasgas nang maibalik. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Paano kung nagpahiram ka ng gamit sa kaibigan mo tulad ng sasakyan, tapos binalik naman itong sira-sira na? Friendship over na ba? Ibinahagi online ni Jake Piedad mula Pampanga ang kanyang sasakyang puno ng gasgas at tama. Pinahiram niya raw ito sa kanyang kaibigang umuwi sa Pilipinas noong Setyembre 2024. Alam niya naman na marunong at magaling ito magmaneho, kaya di niya inakalang mauuwi ang lahat sa trust issues. Hindi po ako sumama sa amin. UP eh. Tapos siya na po nag-uwi ng kotse ko po. Sabay yun po, kinabukasan, pagtingin ko po sa kotse ko, basag-basag na po. Hindi niya rin daw po alam kung paano siya nabangga. Kasi medyo nakainom po siya nun eh. Pinaghirapan po. Nakainom pala. Ginanon lang. Kaya may reason kung bakit may violation ang magmamaneho na nakainom. Buti nga yan, gas lang. Paano kung nadisgrasya pa yung kaibigan mo? Bigyan niya raw ito na pag-ipunan ng iaambag sa pagpapaayos at hati na lang sila sa gastusin. Nasa 50 mil ang estimated cost ng repair. Kaso ilang buwan na ang lumipas, hindi siya tumupad sa usapan. Ang masaklap, umuwi na ito ng Indonesia at nag-iwan lang ng 5,000 piso. Ayon sa mga profesional, sako pa rin ng batas ang mga verbal contracts tulad ng... Anyway, legal na yan Sa akin lang, minsan pag hindi ka nagpahiram, mga kababayan ko, minsan ikaw pa yung masama, Parang wala kang kwentang kaibigan pagka hindi ka nagpahiram. Ako kahit na mumurahin lang yung motor ko, parang ang sakit kasi pinaghirapan ko yung pinambili nun eh. Hindi ko naman pinulot or hiningi lang yung pinambili nung motor ko eh. 'Di ba? Kung ganyan din lang naman ang kalalabasan, parang nakaka-bullshit nga naman 'yon. 'Di ba? Hindi kasi sila naiintindihan yung ikaw ingat na ingat tapos sila gaganon yung sasakyan mo. 'Di ba? Okay lang sana kung ikaw nakagawa ng total iyo naman yun, pero ikaw ingat na ingat ka sa pagdadrive na sobrang ingat, tapos biglang ibabalik sa'yo na ganun-ganun na parang nakakabastos talaga yon. Kung friendship over na talaga yon, kasi hindi mo pinahalagahan yung yung hiniram mo eh. Hiram lang yon, hindi naman hiningi. Ibig sabihin babalik pa yun sa may-ari. Kahit sino mabubwisit dun eh.
'Di ba? Tapos pagka minsan pag tumanggi ka, pagka ayaw, ikaw ang masama, ikaw ang madamot, 'di ba? Pero pagka nasira nila yung hiniram sa'yo, parang sa pera din, 'di ba ganyan din sa pera? Na lalo na pag kaibigan mo alam mong walang trabaho. Alam mong walang pagkukunan ng pera sa uutangan ka. Tapos tatanggihan mo, ikaw pa ang masama. Okay lang sana kung halimbawa ganito. Lumabas kayo, no, magkakaibigan, naiwan niyo yung wallet niya. Pwede bang makahiram mo na, no? Kasi nakaiwanan ko yung wallet ko. Yung pwede pa, valid yung reason. Pero yung talagang walang-wala siya, tapos uutang siya sa'yo. Tapos alam mo na wala naman trabaho. Same as parang ganito, no? Nakakadala na pagka alam mong ganyan, pustahan tayo, hihiraman pa yung masama ang ugali niya, no? Pag hindi pa pumayag sa susunod. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, nag-i-enjoy ba kayo sa bakasyon nyo? Ako wala akong kliyente eh. Maghapon lang ako dito sa bahay eh. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon po.